What's up, you guys? Welcome back to my channel. It's me again, Geneva TV. Kung bago ka lang sa channel na to, mag-like at mag-subscribe ka na. Oh my God, parang tagal bago ko ulit nasabi yung kung bago ka sa channel to, mag-like at mag-subscribe ka. Dahil kasi nakakalimutang mag-promote, magsabi ng ganun. So, I'm so sorry kung nakikita niyo tong gabundok na gamit na to. Kasi off ako kahapon and sinubukan kong ilabas na ang aming mga panlamig na damit. Kasi it's winter time, kailangan na mag-switch ng closet. Pero tinamad ako. Which is okay lang. Okay lang tamarin, okay lang walang gawin sa iyong day off. Okay lang manood ng Netflix sa iyong day off. Okay lang. Take it easy on yourself. Do whatever you want. Walang nagmamadali. Walang na-pressure. Charot. So, ang dami ko nang sinabi. Nag-i-intro pa lang ako. So, yeah. It's just me today vlogging. Kanina pa kasi ako naka-uwi. Inaantay ko lang maluto yung kanin. Kasi nagugutom na ako pero wala na palang kanin. Inubos ni COVID. Okay na, okay. So, yep. Ngayon ay mag-isa ko lang sa bahay. At kakain muna ako. Then, siguro, haharapin ko na itong bundok na to. Kailangan ko siyang ayusin. Para magamit na namin yung mga panlamig. Kasi it's the turtleneck season, guys. It's the puffer season. It's the fleece season. It's the feather season. Lahat ng season. Charot. Pero, yeah. Kahit nakakatamad, kailangan ko na siyang ilabas. Kasi, para magamit na siya. Yun. So, yeah. Nagantay lang ako na maluto ang ating rice today. Alam ko na. Papakita ko na lang sa inyo ang update ng aking mga propagation dito. Papakita ko sa inyo ang aking mga munting halaman. Ready na ba kayo? Tara! At ngayon ko lang napansin na may tumutugang friendship dito. Alam nyo, hindi ko alam bakit kung saan ako tumitingin. Yung mata ko saan tumitingin. Dito ko tumingin! Diyan! Yan yung kausap mo. Nabubuwang na naman ako. Pag mag-isa ko lang talaga nag-vlog kung ano-ano na lang sinasabi ko. Pero yan, look at that. This is okay because it's the most wonderful time of the month. I mean, the most wonderful time of the month is coming. So, it's normal to have these babies right over there. Actually, gusto kong i-share kasi ang tagal ko nang hindi nagbubunot ng kilay. Tapos, may nabili akong sugar wax sa London Drugs ba? Or sa Shoppers. Basta, sa drugstore. May nabili akong sugar wax. Yun yung ginagamit ko sa kilikili ko. Pag nag-sugar wax ako sa kilikili ko, parang after 4 months, ganun. Kasi manipis na lang yung buhok ko sa kilikili kasi lagi ako nag-wax. Hindi na ako nag-shave or nagbubunot kasi pangit ng after niya. Ano yan? Ang awkward. Ba't ako ginawa ko yung kiligil ko ako sinasabi ko. Well, yan. As I was saying, hindi kasi maganda yung results niya sa kilikili after mag-shave or magbunot. So, yung sugar wax, I find it so easy and convenient for myself. And also, I see nice results. Yung skin, mas okay siya. So, mas gusto kong mag-sugar wax. Yeah. As I was saying, sinubukan kong i-sugar wax ang aking kilay dito dahil ako ay tinatamad ng magbunot ng kilay pa isa-isa dyan. Kasi nakakatamad. Sobrang ninipis na kasi ng hibla ng kilay ko. So, nakakatamad. Pero, mukha namang okay yung kinalabasan. Hindi siya pantay, pero kaya ng i-brush. Yun. Hindi na rin kasi ako masyadong nagkikilay. Pero ito, ano tawag doon? Ginagamitan ko siya ng clear brow something. Para lang
para lang magstay siya sa isang place. At saka, para, ano ba? I can't find the words. The right words. The right words are not coming out of my mouth. So, para magstay siya at yeah, gets nyo na yun. Gets mo na yun. Yep. But yep, I love my eyebrows. Look at that. Kahit ang nipis-nipis nyo. Diba? Kahit hindi siya pantay, mukha siyang pantay. Okay. So, ipapakita ko na nga yung mga halaman na aking pinopropagate. Okay, so, I'm just here in my little corner here. Ang aking eucalyptus ay hindi masaya dahil hindi na po umaaraw. Yung top niya sobrang saya, pero yung gitna niya ay crunchy na. And tapos na ang season para mag-prune, so hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. Pero mabubuhay to. Kailangan ko lang siyang iripat. Kasi, at kailangan ko natanggalin tong mga dried na leaves. At ilagay na niya sa shower, pakinabangan. Alam niyo ba, ang paglalagay ng dried eucalyptus leaves sa shower ay maraming benefits. Di naman sa nagmamagaling, alam mo. Pero iba kasi yung feeling kapag nakakaamoy ka ng eucalyptus, meron siyang minty na scent na nakaka-help ng sinus help. Yep. Basta gets mo na ulit yan. Tsaka nakakatanggal siya ng, nakakabawa siya ng stress. So, may stress relief effect siya. Parang lavender. Lavender naman is good for sleep. But, yep. Madami siyang benefits or maraming maganda sa eucalyptus. Kaya, it's good to put it on your shower. Meron din ako sa mga table namin. Naglagay ako ng leaves. Eucalyptus leaves. And it's gonna last for 3 to 4 weeks. Depende sa place na paglalagay mo. Kung hindi siya lagi nakatapat sa araw, katulad ng shower, tatagal talaga siya doon. And kapag dito naman siya malapit sa araw, yung hindi na nakatanim, yun, medyo mas hindi mapaprolong yung life niya kasi lagi siyang maarawan. Okay, so, eto na. Excited na ba kayo sa aking mga propagation? So, here are my propagations. Ito ay kinat ko lang sa mommy plant. And ayan may roots na siya. Kita niyo ba yun? Kita niyo ba yung roots na yun? I'm so happy! Kaya okay lang bumili ng halaman, guys, dahil mapapakinabangan nyo naman. At ito naman, yung isa, ayan may lumalabas na siya, may mga pop na siya, at saka may mga bagong roots na rin siya. Oh my God. Ito po kasi ay nabili ko for $7, at saka sobrang kapal kasi niya, tas maliit lang yung paso niya, as in parang ganito lang yung paso niya, pero sobrang daming halaman. Kaya, sobrang dami niyang, ano bang tawag doon? Foliage. Sobrang dami niyang foliage, kaya pinaghiwa-hiwalay ko at saka nagkat ako. At ito naman ang ating mga photos. Tingnan natin anong update sa kanila. Ito ay maganda sa lupa kasi pag maaraw at maraming lupa, mas dumadami siya. Ito wala pa siyang masyadong growth. Ay, sorry. Tinitingnan ko rin kasi. Wala pa siyang masyadong roots, pero mukha naman siyang alive na alive kasi meron na siyang bagong leaf dito. So, baka dito, nagpo-form na siya ng root. Baka yun na yung gusto niyang gawin. Hindi dito sa ilalim. But, it's gonna take a while. Kasi, it's not summer season. So, ang araw ay hindi. Eto! Oh! You see the root! The root coming out! May isa na siyang root na lumabas. I hope more to come. Pero yeah, like, gaya nung sabi ko dun sa isa, naglalabas sila ng mga bagong dahon, mga baby leaves. So, ibig sabihin, buhay sila dyan at masaya sila dyan. Ito namang spider ay trinay ko lang. Kasi, pangit, nabali siya sa aking puno. Ano ba? Bakit ako natataranta sa mga pinagsasabi ko? Bakit yung mga words ko ay mali-mali? Iba-iba lumalabas sa bibig ko. So, ang ibig kong sabihin, nabali kasi siya dun sa mismong bush ng
spider plant ko. So, ginupit ko na lang siya at trinay ko lang siyang ilagay sa water kung pwede siyang i-propagate na as is na ganyan. So, we'll see. And then, ito naman yung isang klase pa ng photos ko. Lumubog siya. OMG, I'm so sorry, mom. So, ito, nagkakaroon siya ng mga roots sa taas niya. Hindi siya dito mismo sa cutting ko nagkakaroon ng roots. Pero sobrang healthy niya. Tingnan nyo, meron naman siyang bagong palabas na leaf. So, happy siya dyan. Wait lang. Subukan natin kuhanin niya. Saka na lang siya. Mamamatay na siya dyan, guys. Tinatamad akong sagipin siya. Pero, okay ka lang dyan. At ito naman, OMG, nakalutang siya. Ito naman, nakalimutan ko anong pangalan nito. Enjoy ba to? Nakalimutan ko so sorry. But, yep, this is one of my cuttings. Mukha naman siyang healthy. Kaso nag-a-adjust pa siya. Tingnan nyo yung palabas niya na leaf. Medyo may crunchy-crunchy dyan. But, yep, ayan palabas na yung roots niya. So, I guess the cutting is okay. So, yan. Mabalik lang natin sila dyan. Dito ko sila sa window nilagay. Tapos, pinapalitan ko lang siya once a week yung tubig nila para mapalitan naman yung tubig nila at maging malinis ulit yung tubig nila. So, nandito lang sila sa may window para pag umaraw, naaarawan sila. Kung di man umaraw, okay lang din. Tapos, ito yung isa, diba? Ang dami niyan kasi, ayan. Dalawa ngayon nakuha kong ganito sa room. So, marami siyang cuttings. At saka yan, masaya naman siya kasi may bago na siyang leaf. So, nag-propagate ako sa apat sa soil, nilipat ko, niripat ko, tapos dalawa dito sa water. Yeah. Tingnan mo, ito pa yung isa. Ayan din siya. Happy naman siya kasi naglalabas siya ng bago. So, marami na akong ganito. Baka ipapamigay ko na lang yung iba kasi. Ang dami na para-paras yung klase. Ito naman, sinusubukan ko lang siyang i-survive. Mamamatay na to, galing to sa work. As in, patay na siya. Pero mukha namang makakasurvive kasi binibigyan niya ako ng bagong leaf. You see that? And then, ito naman yung isa pa nun. Yung sabi kong hindi ko maalala kung anong name. And mukha namang buhay pa siya. So, antayin lang natin siya. Hayaan lang natin siya dyan. At ito naman, hindi ko alam kung anong gusto niya. Pero mukha namang okay siya dito. Hindi ko lang alam kung masaya ba siya dito. Diba? So, dyan na lang muna. Antayin natin mga ilang araw pa. Ito kasi, papatay na talaga itong mamamatay na siya dun sa work. So, pinaghiwa-hiwalay ko sila. Tapos, kinuha ko tong parang mamamatay na. Pinaghiwa-hiwalay ko. And sana mabuhay siya. I love Calathea. Ito naman ang aking rubber tree. But my rubber trees. So, buhay na buhay. Tingnan mo. May mga bagong baby leaf na namang lumalabas. Pero mukhang hindi ko muna siya ililipat ng pot next sa summer na lang siguro. Hayaan ko na lang muna siya dito. Kasi kapag nilipat ko sila sa pot, lalaki sila lalo. Ayaw nating lumaki muna sila. Hayaan muna natin sila dito magpangasaya. Diba? Talaga, jackpot talaga tong rubber tree na to. Kasi 3 klase siya. Oh my God, inabutan ng 11 minutes tong. Ito pa pala yung mga herbs ko na pag bumibili kasi ako sa grocery store, hindi ko naman nagagamit lahat. So, trinay ko lang. Mukha naman siyang nabumuhay. Nakalimutan ko anong tawag dito. Pero ito ay onion leeks. Yung basil ko ay wala yatang nabuhay. Hindi ko alam kung basil ba. Oo, basil to. Mukha naman siyang mabubuhay. Pero sobrang haba yata nung cut ko. But we'll see. Kasi kung ito ay nabuhay, mabubuhay din. Ito, wala patapon na eh. Trinay ko lang siya. Okay, silipin nga natin yung kanin ko kung luto na. Kasi yung daldal kong to eh. 19 minutes pa po. Tingnan nyo ang aking hugasin din. Madami pa akong hugasin. That was from yesterday. Kasi nanood nga lang ako, diba? Yung hugasin. Ay, ang sarap talagang nasa sarili mong place. Charot. Ito yung aking spider plant. Na sinasabi ko, nabali siyang ganyan. So, ginupit ko siya from here, tapos pinaghiwalay ko. Tingnan natin lang kung magkakaroon siya ng roots.
Pero sobrang healthy ng spider plant ko kasi meron siyang mga babies dito. She's giving me more! Ito pa, oh. So, yeah. Ang ating gabundok. Gabundok. Tagal ng kanin ko. Gutom na ako. Ang haba ng vlog na to. Puro daldal lang ako. Papakita ko rin sa inyo yung aking monstera. Kailangan niya nang lumipat sa mas malaking pot. Kasi lumalabas na yung roots niya. Pero next summer na, sa summer na lang, next season. So, ito lang siya. Oh, yung bago niyang leaf may sakit. Why? Oh, well. So, yep. Tining. Ito rin. So, luto na nga ang aking rice. It's time for me to eat. So, ito ang aking bagong lutong rice, ang aking sinigang leftover, some fruits, patis, and water. So, thank you for watching and listening to my videos. Thank you sa pakikinig dito sa mga ka-etchosan ko, mga kung ano pinagsasabi ko. Sana ay nag-enjoy ka kahit yung iba kong sinasabi ay walang sense. So, pwede ka naman mag-comment kung anong gusto mong content at pwede nating pag-usapan next time. But I'm so glad kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to. Salamat! Sana nakapag-subscribe ka na at nakapag-like ka sa video na to. Mag-comment ka lang kung gusto mo ng kausap. Okay. Usap tayo dito. Charot. So, kakain muna ako at aayusin ko na to finally. Hindi ko na kayang guguluin. Wow! Hindi ko na pahahabain itong video na to kasi gusto ko manood ng One Piece habang kumakain ng leftover sinigang and freshly cooked white rice. Okay? So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy ka at sana manood ka ulit ng mga susunod kong video. Bye!